iwanan. DZBB Super Radio. DZBB Super Radio #1. Oras mga kapuso, alas 3:32 ng umaga. Isa lang ang Blue Ribbon Committee sa Senado at ito'y mayroong 17 membro, hindi siyam. Bakit nila i-preempt? Ang tamang procedure, mag-route ng committee report, papasok yung period of amendment at doon sila mag-amend kung anong gusto lang input. O isama doon sa final committee report. Respect begets respect. Paano ko re-respetuhin ang isang dokumento na nagsisimbolize ng disrespect toward the committee at saka sa entire Senate as an institution? Kasi wala sa rules namin eh. Merong proper time for that. Mag-introduce sila ng amendment after na makipagdebate sila sa plenaryo. Hindi yung ganito pamamaraan ang ginagawa nila. Opo. Wala sa lugar, wala sa hulog. Wala, hindi lang ako kinakausap eh. Media kinakausap nila. Ba't ko naman sila kakausapin? Umaga na! Balita na! Ngayon ay araw ng Huwebes, ika-22 na sa buwan ng Enero, taong 2026. Magandang umaga Pilipinas, narito mainit at komprehensibong mga balita dito lamang sa Umaga na Balita na. Ako naman si Mau de la Cruz. Sa ulo na ating magbabagang balita, pangalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, ihahain ng grupong Alyansang Makabayan o Bayan sa Kamara ngayong araw. Paghahain ng panibagong reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, pinaghahandaan na rin ng grupo. Vice President Sara Duterte naharap sa panibagong reklamong plunder, graft at malversation sa Office of the Ombudsman dahil sa questionableng paggamit ng confidential funds at iba pang pondo. Dating Congressman Zaldico nagpadala na ng feelers sa grupo ng mga pari at nais na makipag-usap sa gobyerno ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya. Dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara inilipat na ng kustodiya sa Department of Justice mula sa Senado matapos ituring na state witness sa kaso ng anomalya sa flood control projects. 5 baril ng negosyanteng si Charlie Atong Ang isinuko ng kanyang kampo. Department of Justice aapela sa korte matapos ibasura ang isa sa mga kasong murder ni dating Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. Presyo ng karamihan sa mga pangunahing bilihin nananatiling matatag ang presyo ayon sa Department of Trade and Industry. Mga atletang Pilipinong lumaban sa 33rd Southeast Asian Games sa Thailand tatanggap ng karagdagang cash incentives ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Umaga na! Balita na! At sa detalye ng mga balita, nakatakdang ihain ngayong araw ng grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan ang pangalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa Kamara. Ayon kay Renato Reyes, Pangulo ng Grupong Bayan, i-endorso ng Makabayan Bloc ang kanilang impeachment complaint kung saan basehan sa reklamo ang usapin ng malawakang katiwalian sa pamahalaan, partikular sa allocables at program appropriations. Umaasa si Reyes na mabibigyan ng pansin ng Kamara ang kanilang ihahain na reklamo. Kung naman silang pumili na ito lang ang ating pahayaang makausad tapos itong iba hindi natin hahayaang makausad kasi pag ganun po, di mapaghahalata na meron talagang pinoprotektahan. So, ang hiling natin, bigyan daan, pakinggan kung ano yung sasabihin at wag naman tayong i-etsapuera dahil nga meron palang pinapaboran na ibang complaint. Para kay Reyes, hindi niya nakikitang mapupunta sa wala ang ihahaing impeachment complaint laban sa Pangulo dahil lang hangad lamang nila mapanagot ang mga sangkot sa katiwalian. Naniniwala rin si Reyes na kakampi nila ang publiko at umaasa siyang susuportahan sila sa ihahain nilang reklamo sa Kamara. Wala akong masasayang ng effort kapag ang hangad natin ay accountability. Kasi tinatanong kami, bakit kayo magpa-file? Ibabasura lang yan. Filing po namin ay hindi nakadepende sa dami ng congressman na susuporta. Hindi nakadepende sa kung kakampi ba natin yung mayorya ng administrasyon. Nakadepende po ito yung sa paano natin tinitignan yung mga nangyari na, paano natin tinitignan yung mga ebidensya. No? At ang mahalaga dito, syempre, yung opinyong publiko Ang tinig ni Renato Reyes, Pangulo ng grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan. Kayo'y nakikinig sa Umaga na! Balita na!
Nasa tanggapan na ni House Speaker Faustino D. III ang verified impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ibig sabihin, nag-umpisa na ang internal process para sa pagtupad ng Kamara sa kanilang constitutional mandate kaugnay ng impeachment. Ayon kay House Secretary General Cheloy Garafil, sa pagtanggap ng Office of the Secretary General ng reklamo impeachment, tiniyak na maayos na nai-record ang mga dokumento at ipinadala sa nararapat na tanggapan na kailangan para sa kaayusan at due process. Matatandaan na nitong Lunes naghain si Attorney Andre De Jesus ang impeachment complaint na inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. Itong unang reklamo impeachment na formal na sinampa sa Kamara laban sa Pangulo mula nang maupo siya sa Malacanang. Kabilang sa grounds ay culpable violation of the Constitution, graft and corruption at betrayal of public trust. Binanggit dito ang issue ng umunay pagpayag ng Pangulo na dalhin at ma-detain si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa The Hague, hindi pagvito sa unprogrammed appropriations, pagbuo ng Independent Commission for Infrastructure o ICI para gipitin umano ang mga kalaban sa politika at bintang na paggamit umano ng illegal na droga. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Pinaghahandaan na naman ng grupong Bagong Alyansa Makabayan na Bayan ang paghahain ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod dito, nagpagtatapos ng 1-year bar rule sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente sa darating na Pebrero. Ayon kay Renato Reyes, Pangulo ng Grupong Bayan, muli sila maghahain ng reklamo impeachment kahit hindi katigan ng Korte Suprema ang kanilang inihain na motion for reconsideration kaugnay sa pagdedeklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang naunang impeachment complaint. Magiging grounds ng ihahain nilang impeachment complaint ay katulad noong nakaraang taon. Kung matalo man tayo dun sa motion for reconsideration, di lalong dapat tayo mag-file. No? Simulan ulit yung proseso ng impeachment, initiate ulit yung proceedings. Pero, So, handa naman tayo for that. Dagdag ni Reyes, tungkulin nilang ihain ang impeachment laban sa Vice Presidente kahit tila mahirap itong gawin ngayon dahil sa naging desisyon ng Korte. Pare po, na ipafile po namin ito, bigyan daan man o hindi, no, ng mayorya, no, nakahanda kaming i-file to. Kasi may magsasabi na baka hindi na ganun kadali itong impeachment this time around. Baka hindi na makuha yung 1/3 yes. votes needed. Regardless kung ano yung alignments at disposisyon ng mga mambabatas, I think may tungkulin po tayo na ihain pa rin ito, no, sa kabila ng unfavorable Supreme Court ruling. Ang tinig ni Renato Reyes, Pangulo ng Grupong Bagong Alyansa Makabayan o Bayan. Umaga na, balita na! Pwedeng sabay na litisin ng Senado ang magkahiwalay na impeachment cases laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Senador Riza Ontiveros na magiging katungkulan ng Senado na magdaos ng 2 impeachment trial kung parehong lulusot sa Kamara ang impeachment case. Tiniyak naman niya ang kahandaan na gampanan ang tungkulin bilang Senator Judge na maglilitis at maghahatol sa mga ebidensyang ipapaloob sa impeachment complaint. Sa implikasyon ng 2 impeachment trial laban sa 2 pinakamataas na lider ng bansa, sinabi ni Ontiveros na hindi ito ideal situation pero tungkulin ng Senado na gawin. Maaari naman umanong nga mag-ambag sa pag-unlad ng bansa kung magiging maayos ang pagdaraos at pagsasara ng mga impeachment trial. Umaga na, balita na! Sinampahan ng batong-baton na reklamo si Vice President Sara Duterte sa Office of the Ombudsman sa pangunguna ni dating Senador Antonio Trillanes IV kasama ang civil society organization na The Silent Majority. Sinampahan si Vice President Duterte ng reklamong graft and corruption, plunder, bribery, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at iba pang high crimes. Naagugat ito sa mga anomalya na kinasasangkutan ng Vice Presidente noong kalihim pa siya ng Department of Education at alkalde ng Davao City. Pangunahing laman ng reklamo ang mga maling paggamit ng 650 million pesos confidential funds. Anomalya sa 2.7 billion pesos na confidential funds sa Davao. 8 billion pesos na overpriced laptop sa DepEd. 12 billion pesos na COA disallowances sa DepEd. 7 billion pesos unliquidated cash advances sa DepEd. Kapabayaan dahil sa kakulangan ng mga napatayong classroom. Ill-gotten wealth at non-declaration sa SALN na mahigit 2 billion pesos ng deposits at iba pang assets.
katiwalian dahil sa pagtanggap umano ng pera mula sa drug lord sa Davao at pagiging unfit sa paghawak ng pwesto sa gobyerno dahil sa public meltdown at pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Naniniwala naman si Trillanes na solido ang mga reklamo na isinampa kay Duterte base sa mga ebidensyang hawak nila. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Muling inimbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, chairperson ng komite, noong paman ay inimbitahan na nila si Romualdez pero hindi nagpunta at dahil mayroon ding interparliamentary courtesy. Ngunit muling iimbitahan si Romualdez para bigyan ng pagkakataon na ipaliwanag ang panig ukol sa mga alegasyon ng katiwalian kaugnay sa flood control projects. Gayun din ang umunay koneksyon sa mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya. Ipapatawag din ang Securities and Exchange Commission o SEC para bigyan linaw ang issue sa Golden Pheasant na nakabili umano ng property sa South Forbes Park sa Makati. Sa susunod na pagdinig, pwedeng gawin yun ng Senado. No? Iko-course namin yung invitation doon sa kay Speaker Boji na kung gusto niya magpunta, welcome siya magpaliwanag. Pero hindi naman pwedeng sabihin na kailangan magpunta siya. Kasi nga, meron niyang interpellation. Ngayon, kung ayaw magpunta, ang iniisip kong ipapuntahin, susunod, yung representative ng SEC, para patutuhanan yung kung sino yung nasa board o mga incorporators ng Golden Pheasant. Sinabi pa ni Lacson na maaaring gawing lead ng Office of the Ombudsman ang mga lumabas sa Senate Blue Ribbon panel. So what I'm trying to say is, meron nga yung pwedeng lead na ipursu ang ombudsman kasi meron naman silang tinatawag na field investigation, di ba? Kung gusto nilang ipursu na, kasi hanggang sa ngayon yung sinasabi lang itinuturo si Speaker Romualdez, si Gutesa yun Okay, nandoon na ako, maski isasama ko rin sa aking committee report yung testimonya ni Gutesa kasi while nawawala siya, nag-testify naman siya sa Senado, sa Blue Ribbon Committee, under oath. Ang dinig ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Umaga na, balita na! Nagpadala na ng filler si dating Congressman Zaldico sa isang grupo ng mga pari para makipagdialogo. Sa ulat ng GMA Integrated News, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na ipinadaan ang filler sa kanyang kapatid na si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Meron na siyang feelers na through sa mga ibang pare na kilala niya. Siniseryoso muna nila ang filler at handa silang makipag-usap sa kampo ng dating kongresista pero hindi ito para sa kanyang pagsuko. Parang nagpapakonect na gustong ng dialogue sa amin. So, pero of course, that's not verified. Parang nagsabi pa lang, sinabi ng kaibigan na pinaparating. Ang tinig ni DILG Secretary John Vic Remulla. Samantala, hindi makaapekto sa mga kaso ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang ipinadala nitong fillers. Sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida ng pagbabasihan ng prosecution sa pag-evaluate ng iba't ibang pira-pirasong ebidensya ay kung anong isusumite sa kanila at hindi ng fillers. Sa ngayon, wala naman silang natatanggap na fillers mula kay Ko. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, balita na! Oras mga kapuso, alas 3:45 ng umaga. Umaga na! Balita na! DZBB Super Radio #1. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Hindi
patitinag, hindi pa huli, hindi pa aawat. Number 1 sa buong taon ng 2025 sa AM station ang Super Radio DZBB, sa FM station ang Barangay LS 97.1. Maraming salamat po dahil numero 1 kami sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio. Number 1. DZBB Super Radio Number 1. Mga kapuso, ito po si Rowena Salvacion. Lubos po ang aming pasasalamat dahil kami ang inyong pinagkatiwalaan sa pagbabalita. Kaya naman kami ang number 1 sa buong taon ng 2025. Pangako po, hindi namin sasayangin ang inyong tiwala. Kaya ngayon 2026, asahan nyo na ang Super Radio DZBB, hindi lang una sa pagbabalita, siguradong totoo pa. DZBB Super Radio Number 1. Umaga na! Balita na! Tanggap tayo ng bagong balita, lalaki na hulihan ng ilegal na droga at baril sa bypass operations sa Batangas City. Detalye mula sa ating kasama si Olan Bola. Olan. Huli ang isang lalaking high-value individual sa kinasang bypass operation ng mga otoridad sa lalawigan ng Batangas. Kinilala ang suspects alias na Pilo na nahulihan din ng baril sa nasabing operasyon. Ikinasang bypass operation sa barangay Calicanto sa Batangas City. Nakuha sa suspect ang mahigit sa 50 gramo na umunoy shabu na nagkakalaga ng mahigit sa 350,000 pesos. Isang kalibre 45 baril na may 3 bala at bypass money. Patong-patong na reklamo ang isasampa laban sa suspect. Ako si Olan Bola ng GMA Super Radio DZBB. Dapat totoo. Umaga na! Balita na! Sa iba pang balita, nasa kustodiya na ng Department of Justice si dating DPWH sa Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Suot ang protective vest at helmet. Sinundo si Alcantara na matauhan ng DOJ mula sa Senado kung saan ito nakulong mula noong Setyembre 2025 matapos makontempt ng Senate Blue Ribbon Committee kasunod ng investigasyon sa anomalya sa flood control projects. Bago ipasa sa DOJ, sumailalim si Alcantara sa medical check-up na standard operation na procedure. Sa sulat niya kay Senate President Vicente Soto III, ipiniliwanag ni DOJ OIC Secretary Frederick Vida na natanggap na si Alcantara noong December 5 sa Witness Protection, Security and Benefit Program. Tiniyak naman ang lubos na kooperasyon ni Alcantara sakaling kailanganin nito ng Senate Blue Ribbon Committee. Umaga na! Balita na! Ihaharap sa Sandigan Bayan ang dalawa pang kapwa akusado ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa kaso ng Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Nagtungo sa Sandigan Bayan 3rd Division sina Engineer Emilita Huat at Cristina Pineda na matauhan ng Department of Public Works and Highways, Bulacan para sa return of warrant of arrest. Sumailalim muna ang dalawa sa medical evaluation ng mga doktora sa Sandigan Bayan. Sa ngayon, nasa kustudiya na ang dalawa sa Quezon City Jail, Female Dormitory sa Camp Karingal. Samantala, ipinagmalaki ni DILG Secretary John Vic Remulla na hawak ng pamahalaan ang lahat ng mga akusado sa maanomalyang flood control project sa Pandi, Bulacan. Sa Biyernes, nakatakda ang arraignment o pagbasa ng sakdal laban sa mga akusado sa kaso. Kayo'y nakikinig sa Umaga na! Balita na! Dinipensahan ni DILG Secretary John Vic Remulla ang kanyang personal na pag-escort kay dating Senador Bong Revilla sa Sandigan Bayan. Kaugnay ito ng kasong kinakaharap ng dating senador na malversation of public funds through falsification of public documents. Ayon kay Remulla, akusado pa lamang si Revilla at hindi pa ito nababasa ng sakdal nang samahan niya ito sa korte. Ang kanyang paghahatid ay may tuturing na last act of friendship o bilang isang kaibigan. Samantala, nilinaw rin ang kalihim na walang utos mula sa kanyang tanggapan na ipagbawal ang paglalabas ng mugshot ni Revilla at kanyang iginit na walang hiniling ang pamilya ng dating senador kaugnay nito. Ilalabas din nila ang mugshot ni Revilla sa tamang panahon. Umaga na! Balita na! Sa Super Radio DZBB. Hiwalay muna ng selda sa Quezon City Jail Male Dormitory si dating Senador Ramon Revilla Jr. at ang 4 pang kapwa nito akusado sa maanumalyang flood control project sa Bulacan. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni BJMP spokesperson Jail Superintendent J. Rex Bustenera na pagkalipas ng 7 araw pa sila iahalo sa ibang persons deprived of liberty
Bahagi umano ito ng Standard Operating Procedure para sa mga bagong pasok na PDL upang maprotektahan ang lagay ng kalusugan ng karamihan ng preso. Posible kasi umanong lantad pa sa mga virus sa mga bagong pasok na PDL, kaya kailangan muna silang i-isolate para hindi ito makahawa o mailipat sa iba pang preso. Tiniyak naman ni Bustinera na zero tolerance sila sa special treatment, kaya pinaalalahanan ang mga jail personnel upang hindi naman sila makasuhan. Umaga na, balita na! Handa ang Philippine National Police na tumulong sa validation ng mga flood control project na mali ang coordinates. Kasunod na rin ito ng pahayag ni DPWH Undersecretary Arthur Bisnar na kailangan muling magsimula ng mga inspeksyon dahil sa mga hindi pagkakatugma sa grid coordinates ng ilang proyekto. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr., handa sila mabigay ng technical at investigative support sa anumang ahensya, kabilang ang engineering verification at forensic validation ng mga proyektong sinusuri. Sa ngayon, mahigit 10,000 flood control projects na sa buong bansa ang nainspeksyon ng pinagsamang grupo mula sa pulisya at militar. Gayunman, kinakailangan balikan umano ang mga proyektong ito para tiyakin ang pagsunod sa mga pamantayan at maresolba ang anumang anomalya. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, balita na! Tahasang tinawag ni Senate President Pro Tempore at Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson na walang silbi at wala sa hulog ang minority report na ipinrinisintahan ni Senador Rodante Marcoleta at Amy Marcos kaugnay ng investigasyon sa anomalya sa flood control projects. Sa panayam ng Super Radio DZBB, sinabi ni Lacson na papaano irerespeto ang naturang minority report gayong hindi ito naayon at wala sa kanilang rules o libro. Inilabas lamang anya ni Marcoleta at Marcos ang kanilang minority report sa media at hindi nga ito tinatanggap ni Senate President Tito Soto. Gate ni Lacson, isa lamang ang kikilalanin nilang committee report at ito ang report na galing mismo sa Blue Ribbon Committee. Kasi wala naman sa rules yan eh. Hindi ko alam kung bakit nagkakaroon ng minority report. Wala lang. Pinadala niya sa Blue Ribbon. Anong gagawin ko doon? Alam mo, how would they expect na irerespeto ko yung kanilang minority report, even as a reference, kung yung minority report mismo symbolizes o, alam mo, nagsisimbolize ng disrespect yun sa committee? O paano ko re-respetohin yun? Weng, hindi nga natin dapat pinag-uusapan yung laman ng committee minority report na yan kasi wala nga sa libro. Wala sa hulog. Samantala, sumagot si Senador Amy Marcos sa mga pahayag ni Senate President Pro Tempore at Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson hinggil sa kanilang isinumiti na minority report. Ayon kay Senador Marcos, ang pinatunguhan ng minority report ay ang taong bayan at nagpasaring pa na hindi siya ang may basurang pinagtatakpan. Sinabi rin ng senadora na ayaw na niyang patulan ang usapin ng respeto dahil may tuturing na pinakamalaking uri ng bastusan ay ang pambabastos sa talino at pag-unawa ng Pilipino. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, balita na! Handa si Batangas 1st District Representative Leandro Liviste na maimbisigahan sa isyu ng prangkisang ibinigay sa kanyang solar power business. Ayon kay Liviste, magugustuhan niya ang ganitong imbestigasyon dahil mananawagan siyang isa publiko ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng lahat ng kongresista para makita ang shares nila sa mga kumpanyang may kontrata sa gobyerno, ang mga prangkisa nila at iba pang transaksyon may kaugnayan sa komiting kinabibilangan nila sa Kamara. Kasabay nito, sinabi ni Liviste na hindi siya dapat habulin sa multa dahil nabenta na niya ang kumpanya. Inamin naman ni Liviste na nagbayad siya ng 70 million pesos na multa para sa ibang kontrata. Kinumpirma rin ni Liviste na incorporator si dating Budget Secretary Amina Pangandaman sa kanilang kumpanyang Solar Philippines Power Project Holdings Incorporated. May one nominal share umano si Pangandaman na nakuha niya nang siya ang nag-coordinate sa pag-incorporate ng kumpanya ni Liviste noon. Inausap umano niya hinggil dito si Pangandaman na noon ay consultant ang kanyang inang si Senador Loren Legarda. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Pinabulaanan ni Batangas 1st District Representative Leandro Liviste ang mga ulat na mayroon siyang ghost solar projects. Ginit ni Liviste na wala siyang nakuwang pera sa gobyerno at sarili niyang pera ang kanyang ginamit bilang investment. Hindi nga lang umano natuloy dahil nahirapan siyang kumuha ng permit. Hindi rin nagustuhan ni Liviste ang pagtawag sa kanya ni Energy Secretary Sharon Garin na flipper
dahil may malaki siyang investors. Pinupolitika umano siya para ilihis ang issue sa mga totoong ghost projects. Nanawagan din si Libiste sa Anti-Money Laundering Council na imbestigahan ang mga transaksyon ng mga nagsusulong ng public works project at ang mga kontraktor na nanalo ng mga kontrata. May ipinakita ring listahan si Libiste ng mga proyekto umano ni CWS Party List Representative Edwin Garjola hanggang August 28, 2025 pero inamin niyang hindi pa niya ito nabeberipika at galing ito sa isang empleyado ng DPWH. Sinisikap ang kunan ng pahayag hinggil dito si Garjola. Gayunpaman, nanindigan si Libiste na patunay itong may listahan ng DPWH ng mga proponent ng mga proyekto. Inamon din ni Libiste ang DPWH na isumite ang listahan sa ombudsman para maimbestigahan. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Kakasuhan ng Department of Interior and Local Government sa ombudsman ang 40 opisyal ng Bureau of Fire and Protection dahil sa umunay bid rigging o dayaan sa proseso ng pagbibid. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, halos tapos na ang case build-up at target na may sampang reklamo sa susunod na linggo. Sinabi ng kalihim na aabot sa 40 opisyal, kabilang ang mga retirado, ang mga posibleng kasuhan sa ombudsman matapos balikan ng DILG ang mga transaksyon ng BFP sa nakalipas na 20 taon. Lumalabas umano na naging very restrictive ang bidding process kung saan 2 supplier lamang ang nakikinabang sa loob na mahigit 25 taon. Namunay isang organized crime syndicate sa loob ng ahensya. Kasabay nito, iniulat ni Remulla ang paglulunsad ngayong linggo ng body cameras para sa mga fire inspector na layo masawata ang korupsyon sa ahensya. Umaga na, Balita na! Nananatiling matatag ang presyo ng karamihan sa mga pangunahing bilihin sa bansa. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, 91% o 186 mula sa 205 na produkto sa listahan ng basic necessities and prime commodities ang walang pagtaas ng presyo. Kabilang dito ang canned sardines and tomato sauce, instant mami noodles, laundry soap, kandila, tinapay, at toilet soap, gayon din ang baterya. Sinabi ng DTI na nananatiling stable ang presyo kahit tumataas ang gasto sa raw materials, packaging, logistics at toll packing. Ito ay dahil na rin sa kooperasyon ng mga manufacturer na ipagpaliban ng anumang price increase bilang tugon sa panawagan ng DTI noong nakaraang taon. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Antabayan na ng mga kapuso. Susunod na si Manny Vargas sa Balitang Balita sa Double B. Inyong narinig ang kabuuan ng nagbabagang balita dito lamang sa Umaga na Balita na. Ako naman si Mau de la Cruz. Labanan ng fake news, dapat totoo. Umaga na, Balita na! DZBB #1 sa Mega Manila.